street vendors, who are often unable to secure regular jobs in the formal sector due to low education and skills, face challenges in the form of inflation. Inflation leads to escalating prices, which affects the purchasing power of street vendors and their ability to make a living. How can we help them? Can we at least make a little help for them? Narito kami sa munisipyo ng Silang kung saan magaganap ang aming unang misyon. Si Nanay, isang masigasig na vendor. Amin siyang tutulungan. Pero bago yon, kami ay humingi ng permiso na siya ay tulungan at siguraduhin well-documented ang lahat ng proseso ng aming pagtulong. Pinapuntahan namin sa siyempre po, ano po yung pupuntahan? Rosilyn Alfonso Redon. Tapos, ilan po ang anak? Dalawa. Yun yung bunso ko na tulong sa akin. Tapos, yung isa college, third year college. Sa financial, financial kanyang First box. Matapos naming mahingi ang approval ni Nanay, ang aming team ay nag-usap-usap kung paano kami makakatulong kay Nanay. Okay na po yung pagkain. Pagkain na lang kasi ito kasi alam nila yung kasi yung mga may edad, alam nila yung muna. Matapos ang usapan at ang mga plano, kami isasabak na sa helping challenge na aming gagawin. Ngayon na, pupunta na kami dito kay ate sa kung saan sila nagluluto. Tatry din natin sila tulungan kung aabot pa tayo or baka mamaya iluto na yung tutulong na lang tayo magbuhay. Lalagyan pa natin ng plastic. Meron pa. Eh, ay, hindi, papuntay mo si Joren. Nasaan na si Joren? Magugutom ka na lang at matatakam sa aming ititinda. Magkano itong ate, banana cake? 25. Tapos yung ano po, 30. 30 po. Ano po kamatikip po? Ito yung lutuan namin. Dito ako, tapos kasi wala nabili dito. Ayun, naglalako ko sa school. Kaya lang napapagalitan ako ng Guard po. guard. Di pa kami nagsisimula ay nakapagkwento agad si Nanay ng kanyang estado sa kanyang pagtitinda. Pero si na Ma'am Hermana, mabait naman sa akin. Pinapapasok naman ako sa Sila mag-imana po? Oo. Pinapaano niya ako. Tapos pinapasamahan niya pa nga ako sa estudyante. Ilako niyo na yung natira ni Nanay. Yun. Eh syempre ako naman, ayan, interview na yan. Pwede ko siya ibenta sa mga estudyante. At pag pumasok po kami naman, pwede. Pwede. Sige. Gusto niyo sa inyo na yung 5 para sa project. Itutulong po namin sa inyo. Thank you. Di pa kami nakakaalis ay bumili na agad kay Nanay. Estudyante na po nagtitinda, hindi na po. 2, 4, 6, 8, 9 po yung kamote. Ilan May video naman pa, re-review. Ilan po ang banana cake? Hindi ko po alam, bilangin nila lang. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Nabulak. Stick pa lang bibilangin. Binibilang ko yung inahanap ko pa yung nakatago na sabi. 22 po. 22. Tapos ito po 9. Okay, thank you po. So ayun, nagsisimula na ang pagkain. Banana cue! Ito ang literal na health challenge kasi may klase pa kami ng 2 p.m. Rhetorica followed by 4 to 6 p.m. Gender and Society. So dapat mabenta namin to bago mag 2 p.m. Ayun, saktong-sakto para sa klase niyo mamaya. Kasi kailangan natin kumain. 25. Nakatanggal na ako ng plastic. Pwede rin. Ma'am, shot na to. Pwedeng 20. Pwedeng 20. Ayun. Ilan po? Apat? Uy, Bakit plastic since 20?
Isa lang po. Or ako na po mamili po. Ito. Taga. Ito pala yung nakita niya. One down. Thank you, ate. Thank you po. 25 po. Isa daw po. May barya. One. Hindi, meron. Ikaw na po mamili. Thank you. Sa aming pagpasok sa school, ay humingi kami ng permiso upang makapagtinda. At kami ay pinayagan. Hello po. Baka po gusto nyo bumili ng banana. Gusto niyo po ng plastic? Bibayaran mo nga muna to. Ayan, nakuha mo na yung bayan. Wala naman po. Gusto niyo pong bumili? Pag bumili tayo mga kapatid, ano kayo kanta? Bili na kayo. Kamote Q po, 30 pesos lang. Nakarating dun sa tao. May minang 7 Okay, thank you. Isa na lang. Bebe lang May kamote Q pa po, isa na lang, 30 pesos lang. Bumili ka kay mga kapatid, kay Kihanan. Ito kamote Q, 30 pesos na lang siya. Isa na lang po natira. Tila nakakarami na kami ng binibentang paninda. Ngunit sa kabila nito, nakakaramdam na rin kami ng pagod. Napakahirap pala nito. Kaya naman, ipinasa na namin sa iba naming kagrupo ang paglalako ng mga paninda. Ang bigat pala ng banana. Pinagpatuloy ng aming mga kagrupo ang pagtitinda. Malapit-lapit na ring maubos ang aming itinitinda. Ito medyo malaki. Plastic, isa mga ito. Plastic bag. Sabay na traumatize natin. 25 isa. Para mapabilis ang aming trabaho, nagtulong-tulong na kami lahat sa pagtitinda. Sadyang di talaga madali ang ganitong setup ng pagtitinda. Nakakapagod parang magtinda. Pero ayun, worth it. Naubos na namin yung kamote Q. Di ba? Naubos na. Ubos na ang kamote. Bukod sa napakahirap magtinda, napakahirap din ang sitwasyon ni Nanay Jocelyn. Walang kasiguraduhan kung sapat ang kikitain niya sa araw-araw. Mahirap magtinda. Lahat ng naranasan ko kasi wala akong ipapwesto, yung bibili ng pwesto para magtinda. Mga ganyan-ganyan lang. Pasalamat lang ako kay Mayor kasi kahit papano nabigyan niya ako ng chance na makapagtinda dito. Salamat na din sa mga guro at mga estudyante dito sa aming paaralan na tinutulungan siya sa kanyang paninda. Dati lang, sa bus ako nagtitinda at saka doon sa mga naglalako sa bahay-bahay lang. Yun lang ang tinitinda ko. Lalako ko ng
mga ulam, at saka yung banana Q at saka kamote rice, yung mga ganun. Nilalako ko siya bahay-bahay. Nakakarating ako ng plaza. Tapos, hindi, dito sa may highway lang muna. Kasi tiga San Miguel Dos ako. Pagkatapos ko noon na maglako, may natitira pa, ginagawa ko, inaakyat ko siya sa bus. Lahat ng bus. Tapos aakyat ako doon kung saan makakarating hanggang sa maubos yung aking tinda. Naglako na rin kami ng mga karagdagang paninda ni nanay. Kitang-kita sa mga mata ni nanay ang pagsisikap sa kabila ng mga paghihirap. Kung tutusin nyo, ang init, tapos ilalako niya yung ganito karami yung diba? Tapos mag-isa pa siya, tapos wala pa siyang proper position or mga place doon para Yes, tama. Kaya mahirap para kay nanay, dahil ngayon naman init. So, tama 50 lang. 50%? Thank you so much, Ang goal na lang namin ngayon ay maubos itong banana Q na tinda namin. Ayun po, ubus na yung na binenta po. Wow! Thank you. Plastic ba yung plastic? Mama, siya ko ng plastic sama siya. Yun! Separate po yung 20 lang po. Bakit hindi ka Sa ninanais naming tulungan si nanay, hindi na kami nag-aatubiling magtinda sa mga estudyante man o sa aming mga guro. kayo ang ganda ng video niyo? Saan to? Ang galing mo sa video niyo, ha? In fairness. Ano gusto mo pa dito sa may kasal. Thank you, sir. Thank you po. Malapit na maubos ang aming tinitinda. Malapit na kaming magtagumpay sa aming Helping Challenge. Ilan po dito? Isa lang. Pwede po kayo pumili. Hindi na ba plastic? Plastic pa po? Ito to sa meron din sa 18. Meron din kay ma'am. Bibigay na yun. Ay, sorry. Ay, parehas sila dito. Ito po, bali 16 na lang sa akin. 60. Ito pa pala yung struggle guys. Kailangan laging may dala kayo sa kaya. Kasi kapag wala kayong pareho. Ano pa? Oy! Kayong pareho. Oy! Isa pa daw. Ay, isa pa po. Isa pa daw. Okay, isa na lang ito. Ito ba kami sa pagpipili? Plastic. At kami ay tutungo na sa huling piraso ng aming paninda. At sa wakas, Yan yung kay Ate. Pero wala ka nang yan ang lalaw. Chocolate lang. Thank you. Thank you po. Thank you po. Go mga anak. ang sarap sa feeling na mapagtagumpayan namin ang aming misyon. So yun, as of now, my realization, napakahirap sa gitna ng init. Kung isipin nyo nga, diba, sa pagluluto pa lang, damanan nyo agad yung init, yung apoy. Paano pa kayo paglalakoin nyo pa to? Tapos tigil naman tilik yung araw. Tapos anong oras pa lang ngayon? 1:22. Sa dami ng mga tinitinda niya ngayon, ang hirap para maubos para kay nanay. Iubos yung mga tinitinda niya ngayon. So, mabuti na lang din talaga na natulungan din namin si nanay. Pumayag din siya na tulungan namin siya. Para may ibenta namin yung kanyang banana Q and Masarap sa piling. Sobra.
sa pamamagitan ng effort na ganito. Hindi lang yung basta magbibigay ka lang para sa mga natutulungan. Kung ikaw pa talaga yung mismo mag-exert ng effort, magpapakapagod, yung makalis makikita mo na yung tulong ng tao mismo, matulungan lang ang isang tao. So, very fruitful yun para sa akin. And also, in addition, mas masarap din talaga ang tumulong, lalo na kung may papakita mo sa kanya yung effort na pinapakita mo. Like, hindi lang through financial, syempre, doon lang din sa simpleng pagtulong kay nanay. Isang malaking tagumpay ang matulungan si nanay. For almost 2 hours and before 2 p.m., natapos namin ang aming misyon. 70 po yung kabuuan ng klinika namin ngayon. So ngayon, pupunta na po kami sa nanay para i-remit po yung binenta namin. Hello po na. Dito niya na lang ang interview. May dala pa nga ako dun, kaya lang sabi ko, ayoko mag-interview. Ito po lahat. Bali, ito na po yung Bali 1,000. 1,070. Lubos namin pinasalamatan si nanay sa tulong, sa tiwala, at sa kanyang kwento na naging inspirasyon at pumukaw ng aming damdamin. proud na proud po kami sa inyo. Thank you. Sa status po namin. Yung pagtitinda po niyo, nakikita po namin. Kasi sa base po sa mga nagtinda kami, ayun, ramdam po talaga namin yung hirap. Lalo mainit, tapos yung pag-interact niyo po sa mga tao, bibili, yung pasensya niyo dapat nandun lagi. Yun po. Tapos doon po namin na-realize na mahirap. At thank you sa estudyante katulad mo. Kasi binibilan niyo ako doon. Ayun po, masasabi lang po namin kahit yun po sa lahat po ng problema pinagdaanan ko, sa lahat po ng challenges pa po na mga harap na ay labanan po natin. Saka wala po talagang, hindi po lahat ng ng way na ma-experience natin is talagang pababa. Laging mahirap siya, paipataas siya. Merong way, merong solution, meron din tayong yung tipong araw natin na kung saan is magiging masaya tayo sa ginagawa natin. Laban lang. Hindi lang basta-basta ang pagtulong. Maraming kaalaman at tunay na aral ang mapupulot. Refleksyon patungkol sa kabutihang asal. Refleksyon sa kung sino ang tunay na ikaw. At refleksyon sa dinitikta ng lipunan. Hanggang dito na lamang. Ito ang aming Helping Challenge. Maraming salamat.